Nagbabalik muli ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Sa wakas, ngayon nga ay unti-unti nang nakukuha ng hustisya ni Nanay Alvi Vergara matapos nga ang pagmamalupit ng pamilya Ruiz nito kay Nanay Alvi Vergara na hindi na nga makakita at basag na talaga ang kanyang bungo. Ngayon nga ay tila nagulantang ang apat na lawyer ni Mr. Ruiz na ito dahil hinatulan na nga ni Jinggoy Estrada ng reflection perpetua si Mr. Ruiz na ito, kaya naman talagang wala na ngang kalaban-laban ang Mr. Ruiz na ito dahil bukang bibig ni Senador Jinggoy Estrada na sa kulungan talaga sila pupulutin dahil tila parang pinagloloko na nila ang mga senador na ito, lalong-lalo na si Nanay Alvi Vergara na hindi nagsisinungaling, ngunit si Mr. Ruiz na ang nagsasalita ay paiba-iba na ang kanyang sinasabi at nakikinig pa sa kanyang mga lawyer. Dito nga natin makikita na talagang malakas nga at mapera ang Mr. Ruiz na ito dahil talagang maraming abogado na kinuha ito para naman talagang manalo sa kanyang kaso. Ngunit hindi nga nagpapatinag ang mga mabutihing senador dahil lamang sa maraming abogado na dinala ng Mr. Ruiz na ito laban kay Nanay Alvi Vergara. Dito natin mapapatunayan na guilty nga talaga ang ginawa ng Ruiz family na ito kay Nanay Alvi Vergara. Kaya naman ngayon ay talagang pagbabayarin ni Jinggoy Estrada. Panoorin natin ang buong detalye at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Kung pagkakalam, kayo po ay merong mga abogadong kasama ngayon. Sino po ang mga abogado? Ayun, nasa likuran. Pakilala kayo. Dito po sa Komite ng Senado, ang mga abogado po ay hindi nagsasalita but you are allowed to give advice to your clients. So, sino po ang mga abogado? For the record, gusto namin malaman ng komiteng ito kung sino yung mga abogadong narito. Comsec, alam mo ba kung hindi pa? Can you identify yourselves? Respectfully appearing, Your Honor, as counsel for the Ruiz. Identify yourselves. My name is Attorney Norman T. Arugay. With me, Your Honor, is Attorney Aniceto Amugao, Attorney Ed Bungkin, and Attorney Ryan Mangulabnan, Your Honor. The committee recognizes your presence here, but again, per the rules of the committee, only the resource persons will be allowed to speak. You may give your advice correspondingly, but the committee will just recognize your clients in the persons of Mr. Pablo Ruiz and Franz Garcia Ruiz, and I would assume that mag-asawa po ito. Aling Franz, Ginang Franz, Please proceed. Yes, Your Honor. Ano ba trabaho niyo at kinabubuhay ninyo? Magtitinda lang po, naglalako ng mga gulay sa mga bukid, Your Honor. Tapos Tapos tindahan lang po. Tapos nakakapag-hire kayo ng mga magagaling na abogado? Mga kalugar lang po namin, Your Honor, tsaka mga parehas na Ilocano, Your Honor. Ano? Mga kalugar lang po namin dahil parehas kaming mga Ilocano, Your Honor. Nakita lang po namin na may pina-refer sa amin si attorney. Tinignan namin, namili po kami. Ngayon, ang pinili po namin, yung mga Ilocano po na katulad namin. Talaga lang, ha? At random, namili lang kayo ng mga abogado na kababayan mo? Opo. Oh, hindi naman yata kapanipaniwala yung sinasabi mo. Unless merong nag-i-sponsor sa inyo, nagbibigay siya ng abogado. Wala po, Your Honor. Dahil sa itsura ng mga abogado mo, mukhang magagaling. At mahal ang mga serbisyo nito mga ito. Pagkababayan naman. Kung talagang ang hanap buhay nyo lang ay nagtitinda. Opo. Ng isang tindahan sa probinsya, I don't think, hindi naman sa minamaliit ko kayo. Paano kayo naka-afford na bayaran itong mga lawyers na ito? Your Honor, maliit lang po ang singil nila sa amin kasi kalugar po ng aking asawa. Kalugar po sila. Kano? Magkano?
Konti lang po. Magkano nga? Eh kung talagang alam niya yung kalagayan ninyo, sitwasyon ninyo sa buhay ninyo, di dapat pro bono yan. Po, konti lang Oh, po. magkano nga yung konti? 100,000, 200,000? 10,000 lang po ang binibigay namin. Pinulungan ka na kasi ng abogado mo eh. Hindi po. Yung po ang totoo. Okay. Ito yung ano? Aling Tasing. Yan ba yung mukha ni Aling LV? Ha? Kamukha po. Kamukha. Apo. Hindi siya yan. Titigan mo maigi. Siya po yan. Siya po. Siya, kailan kinunan tong picture? Siya yan. Wala naman pong bulak siya. Walang bulag. Hindi. Kailan tong picture na ito? Yung picture na yan, Your Honor, is February 4, 2020. Birthday po ng nanay namin, 60 years old ng nanay namin, sa San Jose po yan. 2020. Maayos na maayos sa itsura. Opo. Ha? Ano yung sinasabi mong puti sa mata? Yung gilid po ng kanyang mata, Your Saan? Honor. Meron ba? Meron po yan sa gilid po. Mamuti-muti sa gilid ng meron po yan. Dok, ano sanhin ng puti-puti? Dok, doktora. Your Honor, pwede ko po makita yung picture. Oh. Kasi, hindi po, pwede ko po Hindi, yung mismo, the actual. para po Siguro Comsec pa. Meron ba? I don't think that's quite significant dito sa picture. Napakita mo kay doktora. Aling Tasing, siya yan, ha? Siya yung kapatid mo, si Aling LV. Your Honor, parang wala naman pong mga white opacity, Your Honor. Ano yung sinasabi mong white, Franz? Mismo yung doktora nagsasabi, wala naman ng kagalos-galos. Ang linis-linis. Your Honor, yun dito po sa gilid ng ganito niya, may mga maliliit na pong puti-puti, Your Honor. Pwede may close-up, doktora, yung picture. Nakita ko na po, Your Honor. Wala naman po, Your Honor. Hindi ko naman po nakakita yung white. Your Honor, dadalhin ko na lang po yung original niyan. Although, Your Honor, of course, I cannot really say about the white opacity na sinasabi niya because it's better po na yung description ko po kasi ng white opacity is through a slit lamp. Although, ngayon po kasi, Your Honor, grossly, kita po talaga yung white opacity ngayon because of the injury. But yung sinasabi niya po kasing puti-puti, maybe po baka ibang whitish opacity yon, baka arcosinilis, na normal. Baka lang po arcosinilis. Usually po parang may white ring, no? Yung bilog ng mata natin na black, usually may white ring siya sa side, no? As in literal po na white, no? Usually naman po because of increased cholesterol po sa pasyente, but it's not from the injury po, Your Honor. If yun po yung nakikita niya. Okay. Aling Franz, Ginong Franz, tukol sa sweldo. Ayon kay Aling LV, hindi niyo mo raw siya pinapasweldo. Your Honor, pinapasweldo ko po ang Ate LB. Mula nung pumasok sa akin ng 2019, nung pumasok isang araw sa tindahan po sa loob ng palengke, kasi isang araw po, Magkano sweldo mo sa kanya sa isang buwan? sa isang buwan po, nung pagkatapos ng isang araw, bali, start po ng August 12 po yun, 5,000 po ang monthly. Kasi po pandemic po yun, Your Honor. Ano? Pandemic po kasi yun, Your Honor. Ano? Pandemic. Pandemic? Opo. 5,000. Opo. Yun, kailan? 2019 po, Your Honor. Kasi 2019 po nagsimula ang Ate LB sa akin na masukan, Your Honor. Hindi po 2017 eh. Pandemic po natin nagsimula Marso 20, 2020. Opo. Opo. So kung 2019, wala pa akong pandemic noon. Opo, papasok na po ng pandemic yun. Yung time na mahina na po ang bintahan ng time na yun. Ang pandemic natin ay March 2020. Sa amin po ay March 14 yata nangyari yung sa amin. Tapos, hindi, wala pa yung Wuhan. Itong mga doktor na hindi pa natin naririnig yung Wuhan noon. Nung 2019. Di ba? Wala pa noon yung Wuhan. Kaya hindi pa pwedeng sabihin na noong August 2019 ay may COVID na. Wala pa ho.
Parang nag-start po parang December. Pero nang minare-report na, na po namin. naririnig na. Pero nung dineklara ng World Health Organization, hindi po Sa ako atin po, doktor, March. 2020 na. Opo. 2020 na po. Opo. Oo. Yes po, So Your wala pa ng Ma'am Franz, wala pa hong COVID noong August 2019. Wala pa ho noon. Teka, Mr. Chair, Aling LV, pumasok kayo 2017. Tama ba yun? Opo, totoo po yun. 2017, August 7. Doon sa pamamahay nila France. Opo. Tapos, ang sinasabi nitong amo mong babae, na 2019 kayo nag-umpisa magtrabaho. Ano Hindi po? po. August 7 po. Ano naging trabaho niya sa kanila? Yung pong sabi niya po, doon na lang daw muna po ako sa kusina, pagluluto muna daw po. 2017. Opo. Your Honor, ang 2017 po namin sa kalsada po kami, Your Honor, doon po kami nagtitinda, kubol-kubol lang yun. Yun yung nabanggit ng Ma'am Lisa, nasa gitna lang po kami ng kalsada ng 2017, 2018. Ate LB, nung pumasok Sa 15 daw ho yun, sabi ni Opo, Ma'am Lisa. 15, 16, 17, 18, nandun po kami sa kalsada na yun, Your Honor. Ate LB, nung pumasok po kayo sa akin, diga po ay nasa barangay 7 tayo, Ate LB. Ate LB. O yung tanong sa Opo. sa chairman, hindi ho sa... Ay, sorry po. Oho. Your Honor, nung pumasok po ang Ate LB sa amin, ay nasa barangay 7 po kami, Your Honor. May mga mayor's permit po ako, Your Honor, na magpapatunay na magkaibang barangay 7 at barangay 6. Till 2015 to 2018 na barangay 6 po kami sa kalsada po, Your Honor. Kaya ang Ate LB 2019. Pero nagtrabaho sa inyo si Aling Elvin. Hindi mo pa siya kilala noong 2017? Hindi po, Your Honor. Hindi po, Your Honor. Paano nangyari yun? Aling Elvi, hindi ka pa raw kilala ni Ginang France noong 2017. Kilala na po ako niyan. Nandun na po siya sa may pesto namin sa tindahan. Yung pong sinasabi niya, nagtinda po kami sa Tianggi-Tianggian ang tawag namin. Nasa kalye raw. Opo, sa Tianggi-Tianggian po yun. Tuwing umaga po, na madaling araw, pumupunta na po kami doon. Ano ginagawa mo, Aling Elvi, doon? Minsan po, sinasama niya po ako sa Tianggian. Tapos, Nagbubuhat po ng paninda ng mga gulay-gulay. paninda nila. Opo. Tapos po. Tapos po, tuwing tanghali po, ibabalik namin po doon sa may tindahan namin. Sa pesto. Pinapasweldo kayo? Hindi po. Ang sabi, pinapasweldo kayo simulan 2019, 5,000 lang. 5,000. Hindi po Sa totoo. buwan. Hindi po. Pero itong 2017, kahit kailan hindi kayo pinasweldo. Opo, buhat. Kahit 2019 beyond, hindi kayo pinapasweldo. Opo. Kahit isang kusing, wala kayong natanggap? Wala po. Totoo ba yan? Before you proceed, Senator Estrada, meron po ako nabalitaan, Aling LB, na nung kayo ay lumipat na sa Batangas City, nung kayo ay nakaalis sa Mindoro, pumunta ng Batangas City, merong pagtatangka na ang iyon dating amo na isuli sa'yo ang isang pitaka na nagkakahalaga ng 20,000 pesos na hindi mo tinanggap. At dahil sabi mo, wala ka namang pera. Totoo yun? Totoo po yun. Wala po akong pera kahit singkonduling. Wala po ako natatanggap na sweldo sa buhat sa kanya. Hindi, pero pinadalhan ka raw nakakalimutan mo raw yung pitaka na may 20,000 pesos. Totoo ba may 20,000 pesos? Wala po. Hindi po Wala. totoo yun. So anong ginawa mo nung binibigyan ka ng pitaka na naiwan mo daw at pinasoli mo ba? Pinasoli mo yung pitaka? Hindi mo tinanggap? Hindi po. Mrs. Garcia Ruiz, totoo ba na meron kayong pinadala na 20,000 nung nakaalis na sa Mindoro si Manang LB at pumunta na ng Batangas City? Pinahabol niyo yung 20,000 at di umano pinasabi niyo na may nakalimutan kang pitaka rito, may laman 20,000 piso at hindi tinanggap ni LB dahil hindi nga daw siya nasweldo. Totoo ba yon?
Your Honor, nung ibinalik na po si Ate LB sa kanila, sabi ko sa Mr., dalhin mo na rin yung gamit ng Ate LB, total na sa pamilya niya. Kasi po, Your Honor, may tira pa pong sahod ang Ate LB sa akin na 20,000. Sabi niya sa akin, kapag aalis na ako, sa kakukunin. Ari po, listahan, Your Honor, ng mga lumang notebooks na mga bali ng Ate LB. Ang mga listahan ng kanyang mga pinasahod sa kanya. May pirma? Listahan po ng mga kasama niya kasi Your Honor, hindi baga po ako ang naglilista ng mga kasamahan nila ng mga nagabali, yung kasamahan din po nila. So, teka, balikan ko with the permission of Senator Estrada. Balikan ko. So, totoo na nagpadala ka, nagpahabol kayo ng pitaka na may lamang 20,000 pesos. Tapos mga damit niya po, Your Honor, na naiwan sa amin. Nasa 20,000 pesos. Opo, Your Honor. So, pinasoli sa'yo, hindi? Hindi po ipinaharap ng pamilya niya si Ate LB. Ang sabi daw po, na doon siya sa isang kapatid. Yun ang sabi. Kasi, tapos ang sabi daw po, sa kanya nakunin, isa ka na yan, sabi daw po ng ganun. Hindi siya pinakita sa amin. Nasaan na yung pitaka? Daladala mo ba dito, yung pitaka? Wala po, Your Honor. Nasaan na yung pitaka? Nandun po sa bahay, kasama ng mga gamit niya, sa Mindoro po. So, nasa inyo? Opo, sa Mindoro. Nandun din yung 20,000? Opo, kasama ng gamit. Doon sa perang 20,000, ano ang laman ng pitaka? Wala na po, tsaka mga damit lang po. Ayun. Kasi, Aling LB, ikaw, may pitaka ka ba talaga? Po. May pitaka ka? Opo, yung panlalaki po na parang batik po. Nasaan na yon? Tinapon na po nila yon, yung mga kasama po ng mga gamit ko noon. Ayun. So, yung bang pitakang sinosoli sa iyo ay yung pitakang panlalaki o ibang klase Hindi ko na pitaka? po alam yun, hindi ko na po nakikita. Kasi Ma'am Garcia Ruiz, pag ang tao po ay may pitaka, sa pagkakaalam ko, may kasama pa yung ibang mga bagay, may ID, mayroong mga larawan, pero yung sinabi nyo kanina, pitaka lang na pera ang laman. Wala siyang litrato kung Comelec ID o kung ano man. Walang ganon. Wala po, Your Honor. Dumating po kasi siya, wala siyang mga dala sa aming ganyan, Your Honor. Wala siyang identification card. Wala po mga dalang mga ganyan. Wala po, Your Honor. Kanina, binabanggit ka na yung listahan na ginawa ng iyong mga kanyang mga kasama sa trabaho, yung mga bale. Pero kanina, siguro mga 1 oras na mahigit ang nakakalipas at naririnig nyo rin. At ito ay bahagi ng records ng pandinig na ito. Narinig nyo rin na sinabi ni Manang LB, na tuwing merong mababasag na plato, may mababasag na siguro tasa o kung ano man mga gamit sa bahay, ibinabawas, kinakaltas doon sa kanyang sweldo. At yun ba yung nililista nyo? Your Honor, ang nakakaltas lang po sa kanya dito, Your Honor, yung nabasag yung TV, tapos yung... Nabasag yung TV? Opo. Tapos yung cabinet lang ang nabasag niya, Your Honor, nalagayan ng plato na bagong bili. Tapos yung mga karne na nilalagyan niya ng hindi ka nais-nais. Nililista niya yun? Nandito po, Your Honor. Hindi, Your Honor, nandito po. Teka, Comsec, can you screenshot again? Can you take a photo of the screenshot of the list being shown by Mrs. Garcia Ruiz? May listahan. Ito yung mga kinaltas nyo. Ma'am Ruiz, so yung sa kakakaltas nyo, ibig sabihin, wala na siyang sweldo? Mayroon pa pong tirang 20,000, Your Honor, nung late na po, kunti na po ang binabali-bali niya. Tapos, Your Honor, may natira siyang 20,000. So kaya nagkaroon ng laman ng pitaka na 20,000 kasi yun yung balanse? Opo, yun po yung pira niya na natitira niya. Eh, sino naglagay ng 20,000 doon? Yun po yung pira niya natira niya sa akin, Your Honor. Pinapabigay ko na sa kanya. Kasi, Ate LB, alam mo yun, nasabi mo sa akin. Teka, yung bang pera na 20,000 ay tinanggap niya o nilagay niyo lang sa pitaka at pinahabol sa kanya sa Batangas? Ay, pinatago niya po sa akin yun, Your Honor, na tirang pera po niya. Sabi po kasi niya sa akin, Your Honor, ate, yung tirang pera ko, hindi ko na muna kukunin. Saka ko na kukunin kapag mag-alis ako. Eh, di ka po kinuha na po ng pamilya niya. Kaya pinadala ko na din po, Your Honor, kasama po ng kanyang mga damit. Tinapon niyo raw yung pitaka niya, sabi niya. Pati ibang gamit niya. Hindi po. Nandun pa po yung mga gamit niya, Your Let Honor. the records reflect that the committee secretary was able to retrieve the list of the kaltas. Yung mga binawas. Hawak mo na, Comsec. Ito yung listahan, yung telebisyon, yung mga kung ano-ano na kinaltas nyo. Makinig kayo, Ma'am Ruiz. Makinig kayo sa akin. So, ito yung listahan na binigay nyo.
So pag inad natin lahat yung kanyang pinagtrabahuhan, doon sa iyong aligasyon na nagsimula siya ng 2019 at sa kanya namang claim na nagsimula siya ng 2017. Pag inad natin 5,000 a month in 1 year, ilan yon? Ilan yon? 60,000. Kung ilang taon yan, pag inad natin yan at sinubtract natin yung nabasag na telebisyon, nabasag na cabinet, ang lalabas na lang ay 20,000. Let the committee secretary is directed to mathematically compute the salaries, the total accumulated salaries of Manang LB Vergara. Kung ito ay 2017 o 2019, i-add mo lahat, ibawas mo ito. Fish, 140. Damit, 250. TV. TV, Kano? wala dito yung TV. Magkano kinaltas mo nung allegedly nakabasag siya ng TV? At paano niya nabasag ang TV? Your Honor, hindi pa po yan lahat kompleto yung listahan. Meron pa po kami doon sa sunod na lang po na hearing namin. Oh, sa pagkakaalam mo, sa pagkakatanda mo, magkano kinaltas mo ron sa ano? Sa TV. Sa TV. Parang 7,000 lang po yata yun. Ang kinaltas mo Opo. sa sweldo niya. So isang buwan at kalahati niya pagtatrabahuhan yung binasag niya, ganun ba? Kasi po At paano niya nabasag yung TV? nanonood po sila yung mga kasamahan niya. Tapos dumaan lang po siya. Nalaglag niya na agad. Parang ginanon niya lang po. Ito yan. Doon po sa may sala yun, Manang Your LB, Honor. tapos natin si Ma'am Ruiz. So, Ano? Nanonood po yung mga kasama niya, Your Honor, kasi marami nga po sila doon, Your Honor, na stay-in. Kumbaga, natutulog sila. Marami silang nanonood nung gabi na yon. Tapos, Your Honor, dumaan lang siya, nalaglag na yung TV. Paano dumalat? Nalaglag? Ay, yung wire nga po, Your Honor, na ano niya, nasagi ng Ate LV. O, Aling LV, sagot. Hindi po totoo yun. Hindi po ako nakasira ng TV. Yung kasama ko ang nakasira. Siya ang magdamag nanood ng TV. Ako'y maaga pang tulog na at maaga nagigising. Bago natin taasan po, Manang LB, ang ating boses dito sa pagdinig na ito. Huwag po tayong magagalit. Kinakaila ni Aling LV. Your Honor, meron naman pong mga testigo na magsasalaysay ng tungkol sa bagay niya yan. Kung halimbawa, kailan niya man, Your Honor. Siya po talaga ang nakabasag doon yun, Your Honor. Pero ngayon, tinitingnan ko, Senator Estrada, meron dito 17,366. Meron po dito 18,315. Kung gawin na natin ito yung mga bawas sa kanya, kahit 20,000 natin gawin each, di 40,000. Opo. Sa isang taon, 60,000 ka mo, 60,000 minus 40,000. 20. Yung bang kaya naging 20,000? Meron pa po, Your Honor, na mga listahan pa po doon, Your Honor. Ito Listahan kasi ka? ito, December, ilang taon to? 2019 lang po, Your Honor, sa akin pumasok ng August 11 yan, ay August 12 ang start niyan, Your Honor, kasi yung August 11, sinelduan ko po siya dahil sa loob siya ng palengke nagtrabaho, iba yung sahod nun. Ang start, Paano naging 20 August nakalagay dito sa listahan mo December? Ewan kung malabo ang mata ko, December to January nakalagay, oh. ay yung total balance na lang po yan, Your Honor, na nakalagay. Kaya nakalagay po yan balance na ng 2019 is 10,700, Your Honor. Hindi naman po pati ako ang nagagawa niyan, Your Honor, kundi yung mga kasamahan po nila, Your Honor. So yung mga kaltas, yung mga kasamahan na rin niya ang gumagawa. Lahat po yung listahan na, Your Honor, hindi ko po sulat kamay yan, Your Honor. Sulat kamay ng mga kasamahan po nila. So yung mga kasamahan niya ang nagkakaltas para sa'yo? Hindi po, Your Honor. Yung mga halimbawa, yung mga nagpapalista siya, yan po, kinakaltas po nila yan dyan. Sila po tagalista. Bakit wala dito yung TV na basag? Nandyan po. Hindi ko makita. Comsec, na-compute mo na? Wala dito yung TV. Pichel, nandito. So, kahit ganito po yung computation nyo, tingnan nyo, 2021 ito. Hindi po ito 2019, 2021. Yung listahan nyo. October 2021. So, babalik tayo dun sa tanong ni Senator Estrada. Pinasweldo nyo siya? Opo. Hindi raw eh. Pinasweldo po, Your Honor. Nasweldo kayo, Manang LB? Hindi po, buat noong nag-start po ako sa kanya, hindi po ako sinuswelduhan.
Your Honor, nasusildo po siya lalo't pag nasama sa amin sa anniversary ng Kapitol. Kapag nalabas po kami, magkakasama po kami. May picture po kami yan na magkakasama kami Anniversary ng? ng Kapitol po namin. Kasama po namin Ano yan. po yung Capitol? Ang fiesta po ng Occidental Mindoro. Kasama po namin nalabas yan, Your Honor. Teka, paano tayo nagpiesta noon? COVID nga, lockdown. 2021, Your Honor, kasama namin nalabas po yan, Your Honor. Dito nga natin mapapatunayan na talagang inosente nga si Nanay Alvi Vergara matapos nga di umano ang kanyang mga salaysay na napakinggan ay talagang kumbinsido nga ang ating mga senador na talagang consistent ang pinagsasabi ni Nanay Alvi Vergara at hindi nga nagsisinungaling ito. Kaya naman, hindi nga nila tatantanan ang pamilya Ruiz na ito hanggat hindi nagdurusa sa kanyang mga kasalanan hanggang hindi ito makulong at managot sa batas na ginawa at pambabastos kay Nanay Alvi Vergara.